Sabi ko nga sa inyo mga sangkay, sa taong ito, 2025, dito po mag-uumpisa ang pagragasa ng mga higanting proyekto ni PBBM, mga tatak Marcos sa mga sangkay. At ito po, pag-usapan po natin ang isa sa mga proyekto. So marami sa mga vlogger, sa mga kababayan natin busy sa paghahanap ng mga issues ng ating bansa, mga chismisan ng mga politiko, mga bardagulan ng mga vlogger at politicians. Pero tayo mga sangkay, maliban dyan, paminsan-minsan siguro may pitik po tayo ng mga patungkol sa mga bardagulan nila. Pero ang gusto po natin ibalita dito, itong mga magagandang ginagawa ng ating pamahalaan. At eto mga sangkay, pag-usapan po natin ang isa sa malaking proyekto ni PBBM sa taong ito, nauumpisan na. Okay? Bago tayo mag-umpisa, pag-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Road to 2 million subscribers na po tayo. Dito, lagi po natin na pag-uusapan kung anong mga project ni PBBM sa ating bansa. Well, kung gusto mong malaman ang maraming mga proyekto pang ito, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, then i-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. Alright? Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, sa lahat ng mga Solid Sangkay, shoutout po sa inyong lahat. Mag-comment po kayo sa ibaba ng hashtag Solid Sangkay. Alright? Kasama po inyong mga lugar. Ngayon, ito po yung balita. Konstruksyon ng TC Tex sa Accra South, Taguig City, magsisimula na. Uy, ano ba ang project na ito mga sangkay? Teka lang, sangkay. Bakit may project si PBBM? Sabi po ng mga dilawang DDS. Kasi yan po yung mga paandar nila mga sangkay. Tila baga hindi po sila natutuwa. Every time na mayroon po tayong report ng mga project ng mga malalaki ni PBBM. Pero hindi lahat ng mga dilawang DDS. Kasi may mga taong, may mga supporters si PRRD na ang tawag lamang po natin ay DDS. Sila po yung mga taong open-minded sa mga nangyayari. Hindi po sila bulag sa mga nagagawa ng ating pamahalaan, pero sila po ay supporter ni Tatay Digong. DDS. Pero may mga dilawang DDS na nag-i-exist. Ito po mga taong ito mga sangkay, sila po yung mga kontrabida sa ating gobyerno, hindi open-minded, hindi po naniniwala na may mga project, sinisiraan lagi ang pamahalaan, anti-government, wala na pong pinag-iba sa kamakaliwang grupo. So ngayon, ito ang balita, mga sangkay, na hindi magugustuhan ng mga dilawang DDS. Aarangkada na ang konstruksyon ng Taguig City Integrated Terminal Exchange o TCITX na inaasahang makapagsiservisyo sa may 160,000 na mga pasahero araw-araw. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer. Okay, tingnan natin mga sangkay. Ito na ha, uumpisahan na. Ito ay isa lamang po sa mga higanting project ni PBBM ngayon. Yung EDSA aayusin na. Yung Bataan at Cavite ipagdudugtong. Mga paliparan inaayos na. Mga investors pumapasok na sa Pilipinas. Maraming ayuda. Ang PhilHealth may malaking pondo mga sangkay na magtutuloy-tuloy. Bagamat hindi po nabigyan ng pondo sa 2025, pero mayroon pa rin po silang napakalaking pondo na magagamit. At ang misteryosong bagay, dinagdagan pa po ng mga benepisyo na matatanggap mula sa PhilHealth. Diba? Anong mayroon, mga sangkay? Paano nangyari yun? Akala ko ba walang pondo? At eto, pakinggan po natin itong balita. Mas maginhawa at mabilis na biyahe ang mararanasan ng ating mga kababayan mula Metro Manila patungo sa Laguna, Batangas at iba pang bahagi ng bansa. Sa oras na makumpleto ang Taguig City Integrated Terminal Exchange o TCTEX sa unang... Ayan, TCTEX, mga sangkay. Grabe. Ito ay magpapaayos sa sistema ngayon ng kakalsadahan. No? Mga, mga sangkay. Mga magagamit ng ating kababayan sa mga biyahe at kung ano pang mga gagawin nila. Well, ang pamahalaan po talaga natin ngayon, mga sangkay, nakikipag-partner sa mga private companies, mga sangkay, para lang maisakatuparan itong mga malalaking project. Pero ito po yung nakapagtataka. Na tanong lamang po, ayaw po natin i-expose masyado. Bakit ganito kalalaking mga project ngayon ng pamahalaan? Ang Marcos Wealth nga ba,
talagang andun pa rin, naka-freeze pa rin? Or baka nag-uumpisa na pong i-implement nang hindi lamang po natin nalalaman? Ang bahagi ng 2027, pinaunahan ni na Transportation Secretary Jaime Bautista Ano daw? Wait nga, balikan natin. unang bahagi ng 2027 sa oras na makumpleto ang Taguig City Integrated Terminal Exchange o TCTEX sa unang bahagi ng 2027. Pinaunahan ni na Transportation Secretary Jaime Bautista, Ayala Corporation Chairman Jaime Augusto Zobel de Ayala, Taguig City Mayor Lani Cayetano at iba pang opisyal ang groundbreaking ceremony sa Arca South, Taguig City. This Taguig Integrated Terminal Exchange or TCITX to rise from this site will redefine how commuters navigate our transport network. Galing, no? Ito ha, isa lamang po ito sa mga malalaking project. So sa mga nagsasabi dyan ng mga dilawang DDS na walang project, oh ayan. Diba? Anong masasabi nyo ngayon? Bulag-bulagan pa rin ba kahit nakikita na po natin? Na groundbreaking na? Itong mga sangkay, to si is to believe yung mga yan eh. Hanggat hindi na natatayo, hindi ka maniniwala. Pag naipatayo na, hindi, kay Tatay Digong yan. Ganun po yung mga yan eh. May mga saltik po paminsan-minsan eh. This project led by Arca South Integrated Terminals Inc. of Ayala will be instrumental in decongesting major thoroughfares and offering a smoother journey for the riding public. Inaasa makapagserbisyo ang TCTEX sa mahigit 160,000 na motorista araw-araw. Magkakaroon ito ng centralized ticketing area, Grabe. passengers area at pedestrian walkway Yun. na konektado sa FTI station ng North-South Commuter Railway. Galing, no? Lalawak na po yung mga kakalsadahan natin ngayon, mga sangkay. O, ayan ha. Tatak Marcos. Baka angkinin na naman po ito ng mga dilawang DDS dyan. Mga inggitero yung mga yan, mga sangkay. O, ngayon, manigas kayo sa inggit. At Metro Manila Subway System. Nilagdaan din ng right-of-way usage agreement para sa Southeast Metro Manila Expressway o C6 Expressway Phase 1 na may kabuuang haba na 32.7 na kilometro. Grabe. Kapag natapos, ito ay mapapakinabangan ng hanggang 88,000 na motorista araw-araw. Grabe. At mapapaikli ang biyahe mula Bikutan, Taguig City patungo sa Batasan, Quezon City. Kita nyo na, mga sangkay, may mga alternative na nakakalsadahan. Alam nyo, sa blueprint ni Ferdinand E. Marcos, I don't know kung ito na po yung sinusunod nila ngayon, pero sa blueprint po ni former President Marcos, makikita nyo po doon ang naka-arrange ng mga kakalsadahan sa buong Kamaynilaan, buong Luzon, no? Nandun po talaga. So, I don't know kung ito po yung ini-implement kasi since andun daw po yun mga sangkay, nasa DPWH, no? Isa po yan sa mga pinangahawakan nila para just in case nakakailanganin sa mga project. So, ito yan mga sangkay. Dumadami na po yung mga kakalsadahan under Marcos administration. Mula halos 2 oras pababa sa 35 minuto. Okay, tandaan nyo ha, itong pangalan, TCTEX sa Acra South, Taguig City. Alright? Tandaan nyo po, Tatak Marcos. Bukod dito, nilagdaan ang Convergence and Interface Coordination Memorandum of Agreement sa pagitan ng Department of Public Works and Highways at Department of Transportation bilang bahagi ng mas pinagting na transport infrastructure development sa bansa. Diba? Pinaghahandaan na rin ang traffic management plan para sa mga proyekto, lalo na sa mga apektadong dadaanan na lugar. Itong mga project natin, hindi naman isang agency lang nag-handle nito. No? Although kami yung lead agency, we need to coordinate with so many other government agencies. Samantala, inihahanda na ng DOTR ang feasibility study para sa intermodal transport terminal sa Northern Metro Manila. Bernard Ferrer. Grabe. Ang daming proyekto ngayon, mga sangkay. O ayan, yung iba kasi masyado pong apurado mag-isip eh. 'Di ba? Ngayon mga sangkay, sandamakmak na po na mga project itong ginagawa ng ating pamahalaan. O sa mga bumoto dyan kay PBBM, magsisisi po ba kayo? O 'di ba? Nakikita na po natin mga sangkay. Pabayaan po natin yung mga dilawang DDS. Ako ang turin ko na sa mga yan, mga dilawan po talaga sila. Mga hindi tunay na Marcos supporter.
mga dilawang DDS. Kasi yung mga tunay na Marcos supporter, hindi po magaganyan eh. Hindi po sila magpapaniwala sa mga issues sa binabato. Kita nyo, mga sangkay, pinapahiya po sila ngayon ni PBBM. So ito ngayon ay malaking tulong, no? Ayan po, nagkapirmahan na nga po mga sangkay. Alamin po natin, sundan po natin ang serye ng mga project na ito. Kasi this year daw po talaga, 2025, ito po raragasa yung mga sandamakmak, mga naglalakihang mga proyekto ni PBBM, Tatak Marcos. Ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube kapag nakita niyo na. Ngayon din i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam, mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.